As a tech reviewer / tech content creator, ini-aim ko makapag-produce ng high quality and informative video para sa mga viewers ng channel na to. At para magawa yon, need namin ng PPT team na maglaan ng ilang oras or ilang araw para mag-shoot, mag-script, and also mag-edit para makapag-produce ng isang video. And dahil more ng time ko ay nasa video creation, halos wala na akong time or nai-skip ko ng makapag-walis-walis dito sa bahay. At dyan papasok itong robot vacuum cleaner ni Dreamy, which is the Dreamy D20 Ultra. Dahil bukod sa paglilinis, kaya niya na ring linisan yung sarili niya, which means no human intervention. At ito yung sumagot sa problema ko before. And kung same tayo ng problema or isa kang daddy or kaya meron kang pets or meron kang anak na toddlers, I think makakatulong sa'yo itong robot vacuum na to. Kaya ngayon, tara, pag-usapan natin. Okay, simulan natin mga kaparekoy sa mabilisang unboxing. So, medyo malaki yung box na ito at nahirapan talaga akong i-unbox to. Kaya parang mga close-up shots yung makikita ninyo dito. Although yun yung pinaka-wide natin, sadyang malaki lang talaga yung box. Anyway, sa loob ng box na ito, unang-una agad nating makikita yung ating quick start guide. Bale, pinapakita dito kung paano siya i-setup at i-connect sa phone natin. So, madali lang naman yung papakita ko sa inyo mamaya. Sumunod naman dyan is yung makapal nating manual na for sure hindi mo naman babasahin. Actually, hindi ko yung binasa. Next naman dito is yung ating ramp extension. And then dahil malaki yung box, binaba ko na. And then sumunod naman dito is yung ating robot vacuum cleaner mismo. Yan siya. Next naman dyan is yung ating power cable. Sumunod naman dyan is yung ating 2 mop pads na washable. So, pwede natin siyang i-wash manually and also automatic. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Sumunod naman dito is yung ating side brush. And then lastly, yung nagpabigat at nagpalaki sa packaging na to ay yung ating base station o tinatawag na bahay or charging station ng mismong vacuum cleaner. And then that's pretty much it mga kaparekoy. Now, sa pagsa-setup, madali lang siyang gawin. Unang-una, kinakailangan lang nating i-attach yung ating mop pads at saka yung ating side brush. Bali yung mop pads neto is magnetic, so quick release lang siya, kaya plug and play lang din. And then, ganun din yung ating side brush pero hindi siya magnetic. And that's pretty much it. Ngayon naman, pag-usapan natin ng mabilis yung ating robot vacuum cleaner at saka yung base station neto. Bale, pagdating sa looks ng ating robot vacuum cleaner, as you can see, just a regular shape ng mga vacuum cleaner out there, which is circle. And nandito, meron tong dimension na 35 by 35 by 10.5 cm. And then meron tong weight na 3.9 kg, which is hindi ganong kabigatan, kaya nating buhatin at dalahin kung saan-saan. Pagdating naman sa base station neto, meron tong dimension na 34 by 45.7 by 57 cm at meron naman tong weight na 8.3 kg. Actually, yung pinakamahirap na na-experience ko sa paggamit ng vacuum cleaner na to is yung dalhin siya sa dalawang bahay or dalhin siya sa different kind of places. Kasi para magamit mo siya, kung meron kayong dalawang bahay, kinakailangan mo siyang dalhin doon sa area kung saan mo siya gagamitin. Unless yung bahay mo iisa lang and then merong path papunta doon sa kabilang kwarto, etc., pwede mo naman siyang i-map or pwede mo naman siyang ilagay sa mismong application. But if dalawa yung bahay mo na paggagamitan nito, mabigat talaga siya, and actually yan yung isa sa pinaka naging problema ko nung ginagamit ko itong vacuum cleaner na to. Ginamit ko kasi ito sa condo, which is kung saan tayo nag-testing, and then ginagamit namin siya ngayon sa studio para malinis yung studio namin habang gumagawa ng video. Which is, yeah, ito yung masasabi kong isa sa mga nitpicks natin if gagamit tayo ng gantong klase na vacuum cleaner. Anyway, ang pinaka nagustuhan ko naman pagdating sa design nito ay meron na tayong 2 magnetic mop pad. Unlike before na side brush lang yung ginagamit natin and also fixed na mop pad lang yung makikita natin, dito meron na tayong dual magnetic mop pads and also rotatable mop pad at the same time. So kung saan quick release na lang yung pag-alis and also quick release na lang din yung pagbalik. Ang kagandahan dito, hindi na natin kinakailangan panglinisin itong mop pad na to. At least nakadepende sa preference nyo, kasi kapag gagamitin natin itong ating vacuum cleaner, hindi mo na siya kinakailangan linisin kasi gadagamit niya is automatic lilinisin niya yung sarili niya once na mag-plug in na siya doon sa ating base station. Automatic na lilinisin niya yung sarili niya at ikukulik niya yung mga dumi or yung mga namap niya na alikabok doon sa mismong mop pad, which is isa sa pinaka nagustuhan ko. And pagdating nga pala dito sa ating base station, meron nga pala tayo ditong dalawang separate water tank. Yung isang water tank natin is para sa clean water, which is meron tong 4.5 liter na capacity. And then yung colored water tank naman natin is meron tong 4 liter na capacity at para naman to doon sa dirty water. Bale, dito mapupunta yung mga nakolek na dumi ng mop natin kapag hinugasan siya after niyang mag-dock doon sa ating base station. And yung isa pa sa nagustuhan ko dito, meron tayong notification kapag puno na yung ating dirty water tank and then kapag empty na rin or nasa critical level na yung tubig ng ating clean water tank. Actually, meron din tong light indicator na kung saan mag-orange na color siya once na puno na yung dirty water tank or kaya kulang na yung tubig doon sa ating clean water tank, which is isa
isa sa pinaka nagustuhan ko. Now, kapag gagamitin na natin to, kinakailangan natin siyang i-connect sa application natin. At ang tawag dito is Dreamy Home. So, ang kinakailangan nyo lang gawin, install nyo lang to sa Play Store or App Store. Available yan both devices. Dito, kinakailangan nyo lang siyang i-download and then i-click nyo lang yung add device and then i-scan nyo lang yung QR code na makikita sa loob mismo ng ating vacuum cleaner. And then once na-scan nyo yan, gagawin nyo lang yung ibang changes, create lang kayo, etc. I-register nyo lang siya at i-connect sa Wi-Fi and that's it. Connected na siya sa application natin. And then after natin siyang i-connect, automatic na gagalaw yung ating vacuum cleaner para i-map yung whole area ng kwarto or room kung saan mo siya gagamitin. Bale, i-map niya yung whole area, bahay or kwarto man kung saan nyo siya gagamitin. So dito sa case ko, condo, dahil condo lang yung available na pwede kong paggamitan nito dahil medyo nililinis pa yung kabilang bahay. And kapag natapos yung pagmamap ng whole area ninyo, makikita nyo sa app yung representation ng mismong area. And once na ma-identify na natin yung whole area natin, pwede na tayo dito maglagay ng mga no-go zone area. Like for example, merong area na bawal puntahan ng vacuum cleaner kasi nandun yung alaga mong hayop or kaya nandun naglalaro yung mga anak mo para hindi siya magalaw, etc. Pwede rin natin i-indicate kung nasan yung carpet natin at maglagay dito ng mga furniture icons para ma-identify din ng vacuum cleaner if needed nyo bang puntahan yung area na yun. Which is para sa akin a quite good and okay na feature. Pero mas pag-uusapan natin yung mamaya. Doon muna tayo sa part ng pinagmamalaki ni Dreamy and actually nagustuhan ko rin, which is yung kanilang obstacles avoidance. Bale, yung kaya netong gawin is kaya niyang i-detect at i-avoid lahat ng mga obstacles sa area na dadaanan niya, which is a typical feature ng isang vacuum cleaner. But dito, quite advanced siya ng konti. Unlike kasi sa mga regular vacuum cleaner na nakikita natin, na kung saan lalapitan pa nila yung object bago sila gumawa ng maneuver, dito, once na ma-identify niya, malayo pa lang yung object, automatic na umiiwas na siya or naghahanap siya ng way para maiwasan yung obstacles na yun. Which is dito sa testing na ginawa namin is talagang na-nailed niya yung part na yan. Kahit sobrang sikip na ng mga area, maganda yung kanyang maneuver or yung kanyang pag-navigate sa mismong obstacles na ginawa namin. Pasensya na nga pala, yan lang yung mga objects na pwede kong gamitin as a sample dahil syempre most likely mga sapatos yan, mga carpet, minsan merong mga plastic bottle, etc. na pwede niyang makita dun sa mismong area. So ngayon, ginawa ko lang din siyang realistic and then dito, nakita niyo naman yung pagmamaneuver niya okay na okay. And dahil yan sa advanced laser distance sensor or LiDAR sensor neto with AI integration. Kaya mas naging maganda yung navigation niya, mas mabilis siyang ma-identify yung mga object at ang agandahan dito, mapapatay or bukas man yung ilaw kapag pinagana natin yung mismong vacuum, kayang-kaya niyang i-detect using LiDAR sensor. Yun yung pinaka nagustuhan ko dito dahil hindi ako nahihirapan. Yun nga lang, need pa rin talaga ng human intervention dahil ang pinakakahinaan nito is yung mga cable or cords na nakakalat sa sahig na hindi nakikita ng LiDAR sensor. Medyo mataas kasi yung placement niya and then once na nasa ilalim na, which is a blind spot part ng mismong vacuum cleaner, ang nangyayari nahihigop niya talaga. Isa pa sa limitation nito yung mga basahan na hindi ganong kabigatan or sabihin natin magagaan na basahan, na di-disarrange siya talaga yung placement ng mga yon and then sometimes bumabaliktad pa yung basahan na nakaka-apekto sa paglilinis niya in overall. So most likely ang best option dito, itaas ninyo or medyo ibahin niyo ng pwesto yung ating mga basahan once na gagamitin natin yung robot vacuum cleaner. Trust me, based yan sa experience ko. Isa pa sa pinagmamalaki and actually nagustuhan ko rin talaga sa vacuum cleaner na to is yung kanyang cleaning effectivity. Una, meron kasi tong 13,000 Pascal suction pressure or suction power. Bale, kasing lakas to ng mga regular vacuum cleaner na ginagamit natin, lalo na sa high-end part. At ang kagandahan dito, meron pa tong 2 wet mop pads na nakakatulong din pagdating sa cleaning efficiency. At ipapakita ko sa inyo yung ginawa nating testing. Bale, meron tayong mga modes sa application na pwedeng piliin pagdating sa kanyang cleaning mode and also suction level. Meron tayong max and also ultra. And meron din tayong mga pwedeng pagpilian kagaya na lang ng mop, vacuum, vacuum and mapping, and then vacuum after mapping. And actually, yung madalas ko lang ginagamit dito is yung vacuum and mapping at the same time. And most likely, yung ginamit namin na mode dito sa testing and also sa paggamit dito sa studio and also sa bahay, vacuum and mapping most at a time. Now, speaking of cleaning effectivity, ito yung nakuha nating result. Ginawan ko to ng dalawang testing. Una, tinesting ko siya sa mga kalat talaga ng floor, as in naglagay kami dito ng samot-sari, kagaya na lang ng pulbo, munggo, at kung ano-ano pang mga debris na
maaari nating makita sa floor. And kung makikita ninyo, medyo naging over-exaggerated ako dito sa testing na to dahil sobrang dami nung nilagay ko para mas makita natin yung cleaning effectivity niya. And then, nung pinalinis ko siya dito, kung makikita ninyo, sa daan pa lang mismo ng vacuum, kitang-kita natin na linis niya yung buong area kung saan siya dadaan. Makikita natin dito na okay din talaga yung effectivity ng mapping neto. Makikita natin na kahit yung pulbo, wala nang natitira na mga exist na puti-puti. Ibig sabihin, medyo good siya in terms of deep clean, at least para sa mga alikabok dahil yung pulbo dito is representation lang ng alikabok. And yung nagustuhan ko sa testing na to, tumagal to ng 20 plus minutes para lang malinis yung whole area namin, which is nasa 32 square meter to. Which is para sa akin is a quite good time. Kagaya na lang din ng first ever vacuum cleaner na galing din kay Dreamy na na-review ko before. Pero yung pinagkaiba nila, mas maganda yung cleaning effectivity nito. Just I said, good siya in terms of deep cleaning, at least para dito sa testing na ginawa namin at saka sa experience ko dito sa ating studio. And then yung second testing naman na ginawa ko dito, dahil nga supported neto yung deep mapping, kung wari meron ako natapon na kape or tea, and then tinry ko siyang ipalinis doon. Actually, good yung nakuha nating testing result dito. Nalinis niya yung whole area, natuyo niya naman. Kaso nga lang, kapag medyo slimy yung natapon, for example nga tea or kaya kape, medyo nandun pa rin talaga yung amoy, and also nandun pa rin yung parang slimy feel niya or parang madulas na feeling. Lalo na siguro kung ang matatapon natin is ketchup or anything na medyo slimy, I recommend na punasan nyo na lang or kayo na lang bahala magpunas dyan. Pero kung mga tubig-tubig lang or mga kape, juice or kaya teas, okay lang po, pwede nating ipalinis sa kanya. Pero lagi nyo tatandaan na medyo matatagalan siya, pero kayang-kaya nyo yung gawin, lalo na kung nagmamadali kayo at wala na rin kayong time maglinis. Pwedeng-pwede kasi pasado siya doon sa ginawa nating testing. Now, isa pa sa nagustuhan ko dito sa Dreamy D20 Ultra ay yung kanyang battery capacity. Meron kasi itong 5,200 mAh battery, at ang kagandahan dito, kahit medyo malaki-laki yung bahay ninyo, hindi to malolobat kung gagamitin nyo siya at palinisin yung buong area. Actually, dahil nga sa condo lang namin to tinesting at medyo maliit nga yung space namin dito, kayang-kaya niyang linisan itong condo ng 5 to 6 times nang hindi nalolobat. Ang kagandahan din naman kasi dito, kapag nalaman niya na low battery siya, automatic na siya magdadak doon sa ating base station at i-charge yung sarili niya. And speaking of hindi sumakit yung ulo, yun yung pinaka nagustuhan ko dito sa robot vacuum cleaner na to, dahil kaya niya nang linisan yung sarili niya or gawin yung mga bagay na needed pa ng human intervention after niya maglinis. Kagaya na rin ng pagko-collect ng dust. Using base station, automatic na i-collect ng base station yung dust niya after niya maglinis sa area, at mapupunta yon doon sa ating dust bag sa loob ng base station. Doon kung saan pwede nating i-collect after ng ilang buwan. Actually, ina-advertise si Dreamy na aabot daw ng 100 days bago pa natin i-collect yung basura dito. And actually, naniniwala din ako dyan dahil nga 2 weeks or lagpas 2 weeks ko na siyang ginagamit, ganun pa rin at hindi pa rin puno yung kanyang dust bag dahil parang nasa kalahati pa lang yung na-accumulate namin dun sa whole capacity. And mind you, dalawa po yung dust bag niya, meron siyang extra, so kung mapupuno yung isa, pwede nyo nang itapon yung laman and then i-wash nyo lang yung bag, and then pwede nyo i-reuse or gamitin yung extra. And yung isa pa sa nagustuhan ko dito, para pure automation na lang yung paglilinis niya, pwede tayong mag-set ng mga schedule or oras na kung saan dun siya maglilinis. Pwede natin siyang iset ng umaga, tanghali, gabi. It depends on you kung paano mo siya isi-set up. Kaya yung pinaka main reason kung bakit ko nagustuhan itong vacuum cleaner na to, kasi full automation na siya. Hindi mo na kinakailangan pang linisan yung mop pads niya, hindi mo na rin kinakailangan manually linisin yung kanyang dust bin dahil nga automatic na siyang kinukulik ng base station at yun na lang ipo-focus natin. Although kinakailangan pa rin naman talaga natin ng human intervention, kagaya nga ng pagpapalit ng dirty water at saka paglalagay or pagre-refill ng clean water. And also, kapag nahahalabid siya sa mga wires, yun yung kinakailangan talaga ng mga human intervention. But the rest, wala na magiging problema, which is I like. Dahil nga, gaya ng sinabi ko, yung main purpose kung bakit ko siya nagustuhan ay dahil yung more time ko ay nakapokus sa pag-create ng contents and also sa iba pang mga bagay na mas importante. Kaya, one of the best investment para sa akin, itong ating Dreamy D20 Ultra. Yung masasabi kong nitpicks lang talaga dito ay yung paglilinis sa mismong vacuum cleaner, as in kasi dumudumi siya, lalo na kapag nagko-collect ng dust, merong mga alikabok na napupunta doon sa vacuum cleaner. So, kung medyo makapal na at visible na, pwede naman natin punasan. So, nitpicks lang yun dahil yun nga, automatic na siya, as in, no need na talaga sana ng human intervention, but need pa rin natin gawin yun if ever na gusto nyong linisin lagi yung inyong vacuum cleaner. And then, last na cons or nitpick ko rin dito, masyadong mahal, nasa 26,000 plus pesos. And actually, ilalagay ko yung link dyan sa description if gusto nyong i-check. But kung ako yung tatanong ngayon, for the price and also kung kagaya ko nga kayo na busy palagi sa work and then meron kayong anak or kaya meron kayong mga pets or same, meron kayong anak and pets and busy din kayo sa trabaho at nakakalimutan nyo lagi maglinis ng floor, yun yung part na masasagot nitong Dreamy D20 Ultra, which is yung main purpose niya para
maging malinis and also maging safe yung mga anak natin if ever na madalas sila naglalaro sa floor. So isa yun sa mga best recommendation ko if ganun yung lifestyle ninyo. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Ilalagay ko po yung link dyan sa description, so pwede nyo pong i-check. And also, pwede rin kayo magbigay ng feedback about dito sa ating Dreamy D20 Ultra. Comment nyo lang, pag-usapan natin.